May hinabol nga akong customer dahil kulang yung binayad. Time check, 12:30 AM. Samahan nyo ako bumiyahe hanggang sa aabutin nating makakaya. May booking nga kaagad tayo nito, dalawa kaagad dito sa may KFC. Ready na parehas kaya tinakbo na kaagad natin to. Malapit lang yung unang drop off nito, kaso nga lang makakasabay mo talaga dito, malalaking truck dahil daanan niya to ng truck sa amin. Nag-shortcut na ako dito sa iskinita na madilim, medyo nakakatakot nga lang pero goods naman dahil marami tayong kakilala rito. May mga tropa, mga naging classmate at nakasama tayo sa basketball kaya goods tayo dito. Shoutout nga pala sa mga taga-Tumana dyan, ingat lagi. Maganda nga ata yung takbuhan ngayon dahil pagka-drop natin ng dalawang booking, pinasukan ulit tayo. 2.5 kilometers away layo natin ito kaganina, late ko lang na videohan mula doon sa pipick upan. Ready na yung pagkain, tas pumunta na ako kaagad sa drop off. Lonely world in a lonely night par. Pupunta na daw yung customer natin, babae. Ang laki ng pamasahe, 184. Pero sa umaga, sa tanghali, nasa ano lang 120 mga ganun. Kaya lang ba't 184 night differential? Pero lalaki yung nag-receive, siguro kamag-anak to, tapos hindi pala doon talaga yung area niya, kaya sinundan ko na. Ang kulit, yung CS natin na tumatakbo na yun, 500 na yung bill niya, 500 na lang binigay, sabi niya, 500 na lang to yun. Pinanggap ko na, syempre. Okay na yan, 9 pesos lang naman eh. Ito yung bill niya, oh. Okay na yan, laban tayo ulit, banat! Pagka ganun ay tinatanggap ko na lang din, wala naman tayong magagawa kahit medyo kabawasan yun sa delivery charge natin. Basta ang maganda, sinabi niya ng direkta sa akin, nakulang nga yung pambayad niya. Next booking natin, sakto lang kung saan area tayo nag-deliver. Madaling araw to, kaya ready na yung pagkain, siguro wala masyadong dine-in customer. Or yung mga pagkain na order nila ay madaling gawin, kaya nape-prepare ka agad. Doon lang naman nagkakatalo yan, or sa mga sabay-sabay na order na pumapasok sa kanila. O di kaya din, bulk yung mga order ng customer dito sa may online. San Mateo yung deliver natin, medyo kinakabahan ako dito kasi nga dead end yung lugar nila. Familiar naman ako sa lugar kaya medyo okay din sa akin. Tapos nang nakita ko na maraming ilaw at hindi naman ganun tinatambayan ng mga tao ay goods pala talaga siya. Ang bait nga ng customer dahil sa akin na lang daw yung sukle na 5 piso. Hindi pa ako nakaka-drop guys. Pinasukan na ako. Ayun, layo ko. Somewhere in KFC, Chowking or Jollibee sa Ampid, tas ang drop Modesta. Wala sa nabanggit dahil Pizza Hut pala yung pumasok sa akin. Tapat lang din naman ito ng mga nasabi ko. Prepared na yung order kaya lumabas ka agad ako kasi nakakatakam din yung amoy ng pagkain na to. Lalo doon sa loob, amoy na amoy mo yung mga nasa oven na nilulutong pizza. Dito na ako dumaan sa may sisig sa may San Mateo dahil bago lang yung kalsada dito at dire-diretso tapos smooth pa yung daanan. Madilim siya pero okay lang naman dahil nagpapaliwanag dito yung mga yung mga ilaw sa kalsada. Di ko alam kung magkano kung anong tawag diyan. Na-drop na natin. Shoutouts nga pala kay sir. Salamat sa pag-order. Yun nga lang, nasa pinakagilid na tayo ng planner natin. Kaya balik tayo sa gitna at sa Marikina na ako nung dadaan. Ayoko kasi tumambay dun sa Ampid San Mateo kasi nasa gilid na rin siya ng boundary ng planner. Saka dito kasi sa tinatambayan ko ay marami pa rin tao kahit hating gabi dahil nga babaan at sakayan to ng mga jeep. Habang naghintay ng booking, FT muna ng 5 pirasong pandesal para may gana bumiyahe. Nanonood din kasi kami nung nag-install ng aircon. Sobrang ingay, sobrang sakit sa tega talaga nung nagdidrill ng bakal. Pinasukan na ako, double booking dito rin sa may Jollibee kung saan tayo nakatambay. Tapos magkalapit lang yung drop off. Marami nang nakalagay na order dun sa may capsule. Kaso nga lang sa dami-dami namin, wala man lang dun kahit isa yung order namin. After 30 to 40 minutes, nakuha ko na yung sa akin. Medyo may katagalan. Dapat sa mga ganong time-lapse. Sa mga ganong oras, dapat nakabalik na ako nun or pasukan pa ulit ng isang booking. Iskinita gaming ulit tayo dahil nagchat na nga yung customer, nag-follow up kung matagal pa daw ba. Sinabi ko na lang kung ano nangyari doon sa merchant na matagal talaga at madaming rider din ang naghihintay. Pero sa takbo namin kaya kong banata ng 10 minutes or 5 minutes, andyan na ako sa kanila. Doon lang naman talaga nagkakatalo sa tagal ng order at saka sa takbo mo. Personally kasi, kung sakaling okay na yung pagkain, nasa bag ko na, sabay tatambay lang ako doon sa tambayan na hindi i-deliver. Parang lugi naman ako nun. Na imbis na ihatid mo na at kumita ka na tapos waiting ka na lang ng booking, doon ka tumambay, di sulit yung oras mo. Yun lang naman ay aking ginagawa. Yun lang ang aking personal na emosyon. Last drop na natin to guys at uwi na muna tayo dahil inaantok na. 12 to 3 tayo, pang 11 ata natin to na booking or 10. Tapos labas ulit tayo mamaya pagkatid natin kay madam ng 8 AM or 7 AM ganun. Kung makasampu ng booking sa loob ng 12 to 3, goods na yun. Sa daytime kasi hindi mo na magagawa yun dahil matumal at saka marami ng kasabayan. Bukod doon yung traffic, mapapatagal ka talaga sa pagdi-deliver. Pagkatid natin kay madam, mga alas 8 ata ng umaga, pumunta na ako sa Ayala. Pinasukan agad tayo ng Starbucks. Ay, with S pala yun, Starsback. Wale. Goods dito sa Starbucks dahil kadalasan ng pick up ko dito tapos na yung order. Kung maghihintay man ako, nasa 3 to 5 minutes lang o mga maximum 10 minutes. Siguro pinapa-aral dito ni Grab tsaka ni Starbucks yung advance order na kapag pumasok sa kanila, kapag ready na yung pagkain, tsaka lang papasok sa rider. Maganda yung ganun para hindi abala sa rider, hindi na kailangan maghintay sa store. Pagpasok sa store, pick up, sabay hatid ka agad. Bala ko nga pala sana magkape ka ganina kaso pumasok nga Starsback. Nasanay tuloy.
pumasok yung Starbucks, kaya pinikap ko na kagad muna yun. Tapos ito, pagbalik, nagkape na ako. Sa Jollibee ko na tinuloy yung kape habang naghihintay ng booking. May mga order na nakatambay, kaso wala pang rider. May pumasok naman, kaso mali. McDonald's yung pumasok sa kabila. QR payment pala yung payment ng customer. Nakakalito nga dahil kulay blue din siya kapag nandun sa may app. Pagbalik natin sa Ayala, start na ng planner. Alas 10 na to, kaya umakyat na ako. Punta na ako dito sa may tambayan. Tapos pag upo ko, pinasukan ka agad ako ng booking. Double book to, isang merchant natin is dito sa may Ayala, tapos yung isa sa may labas. Pero na-pick up ko na rin kaagad yan. Na-deliver ko na rin kaagad sa customer. Yung sumunod na booking, swerte, 147. Sa iisang area lang, 3 siya, tapos isang drop-off lang. 147 yung pamasahe, tapos 29 na gem. Okay na din, kaso nga lang, sobrang tagal ng waiting time. Dahil nga gaya ng sinabi ko sa inyo kaninang umaga, mabilis kasi nga walang dine-in customer. Pero ito, matagal dahil may mga dine-in customer, tapos big order pa yung order ng customer. Pero naging worth it naman lahat dahil 2 kanto lang halos yung layo nito nung naihatid na natin. Plus binigyan pa ako ng Pizza Hut na soft drinks. Pinasukan pa ako nito ng isa sa may subdivision na i-drop ko na rin, di ko na videohan. May tumawag pala kaganina sa atin sa may rancho at nangingi ng sticker. Eh wala pa tayong sticker. Baka may alam kayong mura at saka goods naman yung quality kahit mura lang. Comment down nyo lang at papagawa tayo kasi dami na naghahanap sa akin. Eh di ko naman pinapriority pa masyado kasi parang hindi ko naman inaano na motovlogger kineme or yung mga namimigay na sticker. Sadyang adventure lang talaga tayo. Baka nakikita kasi nila na ano na si kuya to nagbi-video sa internet sa Facebook sa Marikina po biyahe Tinawag ako sabi, kuya, paglingon ka, 2 teenager. Sabi sa akin, may sticker ka na? Sabi ko, wala, di pa ako nagkapagawa. Kalimutan kayo sama sa video kasi nagmamadali ako naghahapit ako ngayon, baka makalimang butas ako Kaya naman, pang 22 ko na to ngayon, alas 12 pa lang ng tanghali. Pagka comment down nyo, baka may alam kayo. At ayun na nga, kakahapit ko, pinasukan ako ng grocery na napakarami. Pero kayang-kaya yan, basta kaya ng motor. Medyo maingat nga lang ako na ito sa pagmamaneho dahil nga sobrang bigat ng dala ko. Pero sabi ko naman sa inyo, basta kaya ng motor, kaya hatid natin yan. Tsaka malapit lang din naman yung pagdadrapan natin. Pero kung sobrang layo niyan, like probinsya, hindi ko tatakbuhin yan. Naka 26 na ako at okay na ako dito, kaya nakapagdesisyon na ako na umuwi na. Lucas!